Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, nagbabangayan na nga po yung magkapatid na kumbaga labanan na ng mga anak ng mga dating presidente at ng kasulukuyan. Ang ibig ko sabihin, yung mga anak ni Pangulong Duterte laban dito sa anak ni Bongbong Marcos na si Sandro Marcos. Dahil nga, di ba tinawag nga ni Pulong Duterte na ano lang to, mak lang. Yung, kumbaga, ito pambubudol lang, pakitang tao lang, masabi lang na may ginawa si Bongbong Marcos na habang lumalaganap yung korupsyon sa bansa natin, meron siyang ginagawa. Kaya nga 'di ba yung pinaka packaging na ginagawa nila ngayon, itong si Bongbong Marcos is corruption buster dahil siya lang daw po ang tanging presidente na naglantad daw ng korupsyon sa Pilipinas. Ang tanong, sa panahon lang ba ni Bongbong Marcos may korupsyon? Nagsimula po ang korupsyon panahon pa ng tatay niya. Kaya nga 'di ba nagkaroon ng people power dahil nga nasagad na sa pasensya ang Pilipino dahil nga sa lantarang pangungurakot daw, pero hindi merong pruweba talagang nangurakot si Pangulong Ferdinand Marcos dahil nga may mga ill-gotten wealth na nakuha sa pamilya ni Marcos. Kaya hindi na may aalis talaga yung korupsyon sa Pilipinas. Pero bakit ang packaging nila sa panahon lang ni Bongbong Marcos, kumbaga siya lang yung nagbigay ng lakas ng loob para kalabanin daw yung mga korupsyon sa gobyerno natin. Baka nakakalimutan nila, sabi nga ni Katunying, sa administrasyon ni Bongbong Marcos, naging garapalan, naging talamak ang korupsyon. Dahil nga, kinonsinte, pinabayaan lang ni Bongbong Marcos yung kanyang mga nakapaligid sa kanya na dumiskarte ng kanila. Kasi nga, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagutom tong mga to dahil talagang hindi naman nawala yung korupsyon, pero at least nalabanan dahil nga meron siyang ginawang isang komisyon na tututok para tumulong sa mga ahensya ng gobyerno para labanan yung korupsyon. Kaso, first day pa lang ng opisina ni Bongbong Marcos, sinibak niya kaagad yung hindi lang sinibak yung commissioner yung buong ahensya mismo tinanggal ni Bongbong Marcos, executive number 1. Yung kaagad ang utos niya, tanggalin yung Presidential Anti-Corruption Commission. Kaya itong mga magnanakaw sa gobyerno, pati yung mga dumidiskarte sa gobyerno, talagang naging talamak. Kasi nakita nila yung presidente natin, hindi na lalabanan yung korupsyon kasi nga tinanggal na yung isa sa mga lalaban dapat Parang kumbaga sa yung mga daga, tinanggal mo yung pusa, kaya nagwala yung mga daga. So ganun yung nangyari sa atin. Kaya nga nung nagsona siya na iniyabang niya yung kanyang 5,500 flood control project, diyan siya nadali. Kasi hindi niya alam na pati pala yung kalikasan, isisingilin na siya. Kaya nga nagkabistuhan na 2022, simula nung naupo siya, naging garapalan yung paglalabas ng pera, pagsisingit ng mga insertion sa budget ng national budget natin, hanggang sa punto na may mga blankong insertion na nilagay doon. Kaya kung maaalala ninyo, may nakapending na kaso sa Supreme Court dahil nga nakitaan nila ng napakalaking korupsyon doon pa lang sa national budget. So, siyempre, kapag doon pa lang mayroon ng korupsyon, asahan mo hanggang dulo. Kaya nga yung sinasabi nga dito ni Pulong Duterte na lang to, lokohan lang yung pagpapalit ng liderato sa House Speaker. Totoo po yun. Kasi dito sa balita na to, kahit na hindi si Speaker Romualdez, o hindi nating speaker na kasi nag-resign na yung kumag si Martin Romualdez, bago siya umalis, bago niya bitawan yung pwesto, naghabilin muna siya sa mga may iwanan. At yun naman ang gagawin, malamang, ng mga namumuno sa mga importanteng komisyon, sa mga paghihiring, susundin pa rin nila yung utos ni Martin Romualdez para mapagtakpan pa yung mga kalokohan nila. O kaya, yung ginawa pang commission, hearing na yan, di ba? Imbes na mapagtakpan, mas lalong na-expose yung kanilang mga kalokohan sa gobyerno. So ito, panoorin po natin kung bakit nasabi ni Pulong Duterte na nagkakalokohan lang yung pagpapalitan ng House Speaker sa Kamara. Ito, panoorin po natin, pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV,
baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Inaasahang ititigil na ng House Infrastructure Committees ang manuwalyang proyektong pang-infrastruktura sa gitna ng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ayon kay House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, bago pa man tuluyang bumaba sa pwesto sa Leyte 1st District Martin Romualdez bilang House Speaker, nagbaba na ito ng direktiba sa political party at House leaders na ihinto na ang pagdinig ng House Infrastructure Committee o INFRA. Di ba? Wala na sa pwesto pero nagdidikta pa rin. Ngayon, kung susundin ng bagong House Speaker yung utos ni Martin Romualdez na itigil na yung hearing ng Infrastructure Committee na pinamumunuan ng mga tulonggis dyan, lalo na si Terry Ridon. Siya yung pinaka-head yan eh. Nakitang-kita naman natin na yung pinatutunguhan ng hearing nila, talaga ipinipilit nila na may ugnay ito sa mga Duterte. Kahit na nasusuka na yung mga nanonood sa kanila dahil halatang-halata naman talaga. Ang habol lang nila rito, hindi mapanagot yung pinakaulo ng buhaya. Gusto lang nila rito, may ugnay lang yung mga Duterte. Dahil kung mapapansin nyo, yung pag-discredit sa mga diskaya, dahil ang inilaglag lang nila yung mga congressman at ang kanilang mga ebidensyang ibinigay is 2022 hanggang 2025. So, nagtataka sila rito na bakit hindi raw isinama yung panahon ni Pangulong Duterte. So, doon makikita mo na kagad na meron silang hinahabol. Hindi dahil kailangan mapanagot din yung nakaraang administrasyon. Hinahabol nila kasi kailangan maidikit nila sa Duterte para mapagtakpan yung mga, lalo na si Saldico, di ba? At si Martin Romualdez. Sila talaga yung matunog na tinuturo eh. Marami na nagsalitang congressman, tinuturo na rin ng mga kontraktor, mga nag-iimbestiga, talagang lumilitaw yung pangalan ng dalawang kumag. Pero bakit tatakpan itong infra committee? Diba hindi nga nila mabanggit yung pangalan ni Saldico. Dahil 'di ba sabi nga ni Chis Escudero, the name that you cannot mention. So, pero sa Senado nababanggit nila, pero dito sa House of Representatives parang allergic sila pag naririnig nila yung salitang Saldico tsaka yung Martin Romualdez. Kaya mapapansin nyo, lagi nilang dinadivert. Lagi nilang gumagawa sila ng ibang issue para mai-connect sa ibang bagay, lalong-lalo na sa mga Duterte. INFRA Committee, kasunod ng pagtatag o pagkakatatag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Inaabangan na ngayon ang magiging hakbang ng bagong luklok na House Speaker na si 6th District Representative o Representative Faustino D. III sa bagay na ito. Meron ng parang consultation and later on direktiba galing kay Speaker Martin Romualdez na ihinto nyo na yan unless you're going to deal with legislative measures to instigate safeguards so that it will not happen again. Sa pagkaintindi ko naman, nirirespeto niya yung mga naunang meeting at consultation na naganap. Nag-usap silang dalawa. Kaya nga kaya nga ito binanatan ni Pulong Duterte at ni VP Sara si Sandro Marcos. Kasi nga pinapatot sa daan pa sila, pero may punto naman yung dalawang Duterte kasi nga kung talagang alam niyo yun, kaya talagang kung gusto mapanagot ni Bongbong Marcos yung mga nanamantala sa budget natin. Napakadali presidente ka eh. Kahit sabihin mo merong separation of power, nasa iyo yung executive, nasa iyo yung kapangyarihan para hulihin, diba? Kasuhan yung mga dapat kasuhan. Pero ang ginagawa ni Bongbong Marcos, puro imbestiga. Pinahaba lang nila yung panahon para hindi masyadong maipit yung kanyang mga kaalyado. Kaya nga, 'di ba, sabi dito ni Pulong Duterte, naglulukuhan lang naman kaya nga ayaw niya nang pumasok. O kaya kadalasan hindi na siya pumupunta sa House of Representatives kasi nga nandoon na lahat ng mga corrupt. So hindi man niya gustong umabsent pero
nakakalibad-baran na siya, kumbaga, parang ganun yung gusto niya sabihin. Kaya hindi na siya pumupunta sa House of Representatives. Kaya ito yung naging banat ngayon ni Pulong Duterte tsaka ni VP Sara dito kay Sandro Marcos sa mga pinagsasabi niya na alam yung walang laman yung mga sinasabi ni Sandro Marcos. Pero hindi natin bakit binibigyan pa ng pansin ng mga media. Parang ang dating masyadong malakas yung naging arrive dito ni Sandro Marcos. Pero naboljak siya ng dalawang Duterte. So ito, panoorin po natin. Binanatan ng magkapatid na Duterte si House Majority Leader Sandro Marcos. Kasunod yan ng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Hindi raw matiis ni Davao City Representative Paulo Duterte ang baho ng korupsyon sa Kamara kaya hindi siya dumadalo sa mga sesyon. Yan ang sagot niya sa kahit siguro sino, kung alam mo mabaho yung pupuntahan mo, bakit ka pupunta? Kaya nga, sabi nga 'di ba ni Pulong Duterte, ba't naman ako pupunta pa doon? Kung ang mga kasama mo doon mga garapal sa sa pera, baka mapagbintangan din siya na isa siya sa mga garapal sa pera. Kaya minabuti niyang hindi na siya sumama para hindi naman siya mapagbintangan ng ganun. Sagot niya sa banat ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos tungkol sa kanyang mga pag-absent. Matatandaang bumuelta si Sandro kay Pulong matapos niyang akusahan si Sandro na siya ang pumili kay bagong House Speaker Bogie D at sabihing palabas at cover up lang ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Paka-style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Diba? Bila niya isisingit yung 51 billion na pondo sa flood control. Kaya nga hinamon sila dito ni Pulong Duterte na na maglabasan tayo ng resibo. Baka sa mga distrito ninyo maraming mga ghost project at mga substandard na project ng flood control. Sa Davao, iniyayabang ni Pulong Duterte, maglabasan tayo ng resibo. Magbuklatan tayo ng DPWH kung sino-sino yung mga kontraktor na gumagawa ng mga proyekto. So, confident si Pulong Duterte kasi alam niya na wala siyang itinatago. Tsaka nung panahon ni Pangulong Duterte, parang kung kahit balikan ninyo, never na nauugnay o nababanggit yung mga pangalan nila pagdating sa pagganyang pilian ng mga komite, lalong-lalo na sa House Speakership. Kung inyo maaalala, di ba, nung may nag-propose na gawing Speaker of the House si Pulong Duterte, ang sinabi ni Pangulong Duterte, di ba, magre-resign siya kung pipilitin yung umpo si Pulong Duterte maging House Speaker, magre-resign siya bilang presidente. So doon may delikadesa, makikita ninyo, kasi nga iniiwasan niya magkaroon ng conflict of interest pagdating sa mga magkakamag-anak. Yun ang iniiwasan niya, lalo na sensitive na position yung kanilang pupuntahan dahil nga national government na yun. Unlike kasi kung local lang, kahit paano, nasisikmura pa ng mga kababayan natin dahil talagang yun ang yun ang kalakaran. At the same time, kung maganda naman yung pamamalakad, why not, di ba? Kaso, pagdating sa national government, lalo na mayroong separation of power ng tatlong chamber, tapos kung ilalagay mo doon, kamag-anak mo rin, tulad ng ginawa ni Bongbong Marcos, pinsan niya yung House Speaker, meron doon conflict of interest. So yung delikadesa nawawala. Pero ang dating dito binabaliktad ni Sandro Marcos na parang yung mga Duterte pa yung gumamit ng impluwensya para parang magdikta ba kung sino yung susunod na House Speaker. Kita niyo yung ginawa sa ngayon, balak na ng itigil na ng House of Representatives yung kanilang pag-iimbestiga sa flood control dahil sa utos ni Martin Romualdez. Kaya pag yan natigil, ibig sabihin, itong umupong bagong House Speaker, tuta lang to. Puppet lang. Pakitang tao lang na parang kinundi na ni Bongbong Marcos yung nangyayaring gusot dun sa House of Representatives. Ang problema, wala nang naniniwala sa mga diskarte ng mga nitong ni Bongbong Marcos. Kaya nga kaya kailangan nating bantayan yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na merong nilulutong masamang plano laban sa mga Duterte. Kasi nga para ma-divert yung
atensyon ng mga kababayan natin, ng mga ibang nagbabantay dito sa flood control, pailalim na silang dumidiskarte para pagdating ng 2028, si BP Sara ay hindi na makakatakbo. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba, si Boying Remulla, kahit na hindi siya qualified para maging ombudsman, ipinilit. Kasi wala pa siyang clearance galing sa ombudsman kasi may kaso siya. Pero bakit siya in-interview ng JBC? Diba? Buti na lang, kahit paano si Amy Marcos nagsampa ng kaso. Yung kaso na yun, dinismiss, pero nirefile niya uli as motion for reconsideration. At the same time, sila Atty. Topacio, kung di ako nagkakamali, nagfile din rin ng kaso dito kay Martin Romualdez sa ombudsman, tsaka si Baste. Kaya may outstanding case pa rin siya, kaso sa ombudsman. Kaya malabo na maging ombudsman si Boying Remulla. Kaya kung siya ang mauupo na ombudsman, ibig sabihin hinilot, binali na ni Bongbong Marcos yung pag-a-appoint. Kasi nga pag naupo si Boying Remulla, malamang makakasuhan si BP Sara. Ngayon, pag nakasuhan siya, hindi siya makakatakbo ng presidente sa 2028 kasi sigurado iko-convict yan ni Boying Remulla. Kaya niyang bumali ng batas. Yun doon nga lang sa di ba, yung kay Pangulong Duterte na dapat dalhin muna sa local court si Pangulong Duterte bago dalhin sa Dahig. Nagawa nila ng paraan. Yung mga diskaya na dapat gusto ng Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta na maging witness sila. Gumawa ng sariling batas si Boying Remulla para hindi maging state witness. So, makikita nyo doon na yun yung isa sa mga plano nila na kailangan may upo si Boying Remulla para maging ombudsman para maipakulong nila si Vice President Sara Duterte. At the same time, pagdating ng 2028, wala na silang kalaban na malakas pagdating sa presidential election. Sagot naman ni Representative Duterte, walang ghost project sa kanyang distrito. Mas mabuti raw tumulong na lang si Sandro na ipaliwanag kung saan napunta ang 6 trilyon pisong pondo na kinurakot umano ng kanyang tsuhin na si dating House Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Zaldico. Wala pang bagong pahayag si Sandro. Pero si VP Sara, tila sinigundahan naman ang naging unang pahayag ng kapatid. Ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget. Sinisisi rin ng busy si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability. Buwelta naman dyan ang Malacanang. So syempre, kapag bumuka yung bibig ni Vice President Sara Duterte, meron siyang sinabi against Bongbong Marcos at sa administrasyon niya, expect nyo, sasagot si Manang Claire. Dahil hinire lang naman si Manang Claire para, alam nyo, maging basher ni Vice President Sara Duterte. Dahil hindi nila kayang palagan yung mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte sa mga interview niya. So babanat na rin si Madam Claire para, alam niyo, pambardagol lang dito kay Vice President Sara Duterte. Ng Malacanang, dapat alam daw ng bise na hindi sakop ng Pangulo ang pagbiyahe ng mga mamabatas dahil sa separation of powers. Wala rin naman daw whole departure mula sa korte. Si VP Sara nga raw mismo ay nakailang biyahe na sa ibang bansa kung saan gumastos na ang gobyerno ng 7.4 million pesos para sa... Nakita nyo kung paano sila mag-divert. Diba? Ang pinag-uusapan, yung mga kawatan sa gobyerno na kitang-kita naman na talagang kumukulimbat ng pera. Pero isinisingit nila ngayon dito yung issue ng pagta-travel ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa. Hindi siguro niya naiintindihan. Every time lalabas ang Vice President pupunta ng abroad ang Vice President, meron yung travel authority galing sa Office of the President, nagpapaalam yan.
So hindi naman yan pwedeng basta-basta na lang aalis itong si Vice President Sara Duterte nang hindi alam ng Office of the President. At pinayagan ni Bongbong Marcos kasi kailangan pirmahan niya yung travel authority. So ibig sabihin, ina-allowed. Pero dito sinisingit nila yung ganito mga klaseng issue para bigyan lang ng ng masabi lang na merong ginagawang hindi maganda yung Vice President. 'Di ba? Parang kita mo yun na kung paano baliktarin kagad yung issue. Pag hindi na nila kayang sagutin yung mga banat ni Vice President Sara Duterte. Para sa kanyang security at OVP personnel. Muli namang lilipad pa Japan si VP Sara mamayang gabi para sa 2-day rally doon ng mga Pinoy. Nagbabalita mula. So yun, napahiya dyan si Sandro Marcos kasi nga bagito pa, hindi niya alam na kung paano siya kumbaga, bago siya bumuka ng mga sasabihin niya, hindi niya alam kung paano i-counter. Kaya ang dating dito, nasusunog lang siya tuwing meron siyang sasabihin. Kasi nga, nahihirapan silang butasan yung mga Duterte dahil maingat itong mga to dahil ayaw nga nilang nasasangkot pagdating sa mga ganyang kontrobersya, lalong-lalo na pag sa illegal na droga, tsaka sa korupsyon ng plunder, yung mga ganyang pagnanakaw ng pera. So, nahihirapan sila. Kaya, hintayin natin sa mga susunod na araw yung mangyayari sa nangyayaring issues sa gobyerno natin kung paano palulusutan ni Bongbong Marcos ito. Tandaan ninyo, malapit na yung 2028. So, ang pamumuno ni Bongbong Marcos hanggang 2027 na lang kasi kailangan niya ng bumabaya at sigurado tambak ng kaso yan si Bongbong Marcos. So, ilang antayin natin. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.